Malupit ang mundo, mapanubok ang tadhana, mapusok ang mga tao. Sa mundong napapaligiran ng mga halang ang sikmura, paano makakawala ang may puro at dalisay na pusong si Lupita? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Simula pagkabata ay kinamulatan na ni Lupita ang labis na kahirapan sa buhay. Ang kumakalam na sikmura ay normal na lang sa pakiramdam ni Lupita dahil sanay na itong nalilipasan ng gutom. Maging ang kalupitan ng kanyang ama na si Rosaldo at ina na si Daria ay kinasanayan na rin ni Lupita, lalo kapag wala silang pera na pambili ng pagkain. Bilang si Lupita na ang naging buntunan nila ng init ng ulo nila at mga kabadtripan nila sa buhay. Pag natalo sa sabong si Rosaldo ay aasahan na ni Lupita na sangkatutak na gulpe ang aabutin nito sa ama. Pag si Daria naman ang natalo sa sugal ay walang katapusang mura sa bunot at sampal ang tatanggapin ng murang katawan ni Lupita mula sa kanyang ina. Dahil dito ay palaging umiiyak ang noon ay batang si Lupita dahil pakiramdam niya ay hindi siya mahal ng kanyang mga magulang, lalo na kapag naiisip niya na bakit sa kanilang magkakapatid ay tanging siya lang ang palaging pinagbubuntanan ng init ng ulo ng mga magulang niya. Inay, mahal niyo po ba ako? Umiiyak na wika nang noon ay bata pang si Lupita. Letseng bata to, tumahimik ka kung ayaw mong malintikan. Pasigaw na sagot ni Daria. Bakit ako lang po ang palagi niyong sinasaktan pag mainit po ang ulo niyo? Tignan niyo nay ang dami ko pong pasa. Hindi po ba kayo naaawa ni Itay sa akin? Malungkot na wika muli ni Lupita. Peste! Malamang ikaw ang panganay, kaya ikaw ang malalagot. Alangan namang yang mga kapatid mo ang saktan namin, ha? Tumigil ka. Bad trip ako. Gusto mo bang malintikan? Alis ka sa harap ko, Leche! Sigaw muli ni Daria. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na si Rosaldo. Lupita, magmula ngayon ay titigil ka na sa pag-aaral. Nakahanap na ako ng mapepwestuhan mo. Mula bukas, mamamalimos ka na. Kailangan mo na kaming tulungan ng inay mo na maghanap buhay. Malakas na wika ni Rosaldo. Itay, hindi na po ako mag-aaral. Pero ang sabi po ni teacher ay galingan ko daw po ang pag-aaral ko dahil balang araw daw po ay baka maging magaling akong abogado o kaya ay doktor daw po kasi matalino daw po ako. Naluluhang tugon ni Lupita. Lintik na bata to? Wala akong pakialam kahit ikaw pa ang pinakamatalino sa mundo. Pag di ka pa tumigil dyan, sabay ko kayong gugulpihin ng lintik na teacher na yan. Galit na wika ni Rosaldo habang nanilisik ang kanyang mga mata at gigil nitong pinisa ang mukha ni Lupita. Dahil dito, bagamat mabigat sa kanyang kalooban, ay napilitang mamalimos ang noon ay inosenteng musmos na si Lupita. Subalit ang kalbaryo sa buhay ni Lupita
na sa pag-aakala niya ay sukdulan na, ay may isasagad pa pala. Pagdating niya sa edad na 14, ay bigla nang itinigil ng mga magulang niya ang pananakit sa kanya na sa umpisa ay labis na ikinatuwa ng noon ay dalagitan ng si Lupita. Inaalagaan na ni Nanay Daria ang kutis at mukha ni Lupita na halos ayaw na siyang padapuan ng lamok. Binibilhan na siya ng mga pampakinis at mga beauty products at pati mga makeup. Inay, bakit niyo po ako pinapagamit ng mga yan? Namamalimos lang naman po ako araw-araw. Diba, sabi niyo po ni Itay na dapat mukha po akong madungis at kawawa para makadami po ako ng malilimos. Nagtatakang wika ni Lupita. Bugok ka talaga. Malamang titigil ka na sa pamamalimos. Kaya kailangan mo nang magpakinis at magpaganda. Ungas. Sarkastikong sigaw ni Daria. Talaga po, Inay? Titigil na po ako sa pamamalimos? Mag-aaral na po ako, Inay? Excited at masayang tanong ni Lupita. Bubita ka talaga. Peste. Anong mag-aaral? Simula sa susunod na linggo, papasok ka na sa bar. Nakahanap na ako ng papasukan mo. Kaso, kailangan daw maganda, maputi, makinis at malinis. Kaya sabi ko, next week ka na lang mag-uumpisa para gumaling muna yung mga pasa mo sa katawan. Gamitin mo yung mga binili ko para kuminis ka. Wika ni Daria. Pero, Nay, 14 pa lang po ako. Masyado pa po akong bata para magtrabaho sa bar. Baka po mahuli ako ng mga pulis. Ano po bang magiging trabaho ko, Inay? Waitress po? Janitress po? Tagahugas po? Wika ni Lupita. Langhiya talaga oh. Akala ko ba matalino ka? Bakit kita pinapakinis at pinapaganda kung ganyan lang ang trabaho mo? Dancer ka sa club. Bago ka mag-umpisa, tuturuan ka nila kung paano gumiling. Hoy, ikaw ha, huwag na huwag mo kaming ipapahiya ng Itay mo. Oras na gumawa ka ng hindi namin magugustuhan, lalatayan ka namin mula ulo hanggang paa. Tandaan mo yan. Malakas na wika ni Daria. Dahil dito ay hindi na nakaimik ang dalagita dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya sa oras na iyon. Hindi nito mawari kung paano nasisikmura ng kanyang mga magulang na gawin ito sa mura niyang edad. Ngunit hindi pa pala dito natatapos ang mga revelasyong malalaman ni Lupita. Maliban pala sa pagiging dancer sa club, ay ibubugaw din pala siya ni Rosaldo at Daria sa mayayamang lalaki. Nakipagkasunduan pala si Daria sa may-ari ng club na bawal i-take out ng customer si Lupita at hanggang sayaw at table lang ang magiging trabaho ng dalagita. Ngunit ang lihim palang plano ay ibubugaw ni Daria si Lupita sa labas ng bar para buong-buo nilang makuha ang bayad ng magiging customer ni Lupita. Inay, okay lang po sa akin yung sumayaw. Pero Inay, huwag po tong ganito. Bata pa po ako, Inay. Maawa po kayo sa akin. Humihikbing pagmamakaawa ni Lupita. Yun na nga bata ka, sariwa, kaya madaming magkakagusto sa'yo. Kikita tayo ng madami. Huwag ka nang maarte dyan. Sinasabi ko sa'yo, lulumpuhin ka namin ng tatay mo pag nag-inarte ka pa dyan. Buisit. Matapang na pananakot ni Daria. Dahil sa takot ay napilitan na lang si Lupita na gawin ang trabahong ipinapagawa sa kanya
ng mga halang ang sikmura niyang mga magulang. Ngunit dahil may angkin namang talino at diskarte si Lupita, ay nakaisip ito ng paraan para makakuha siya ng pera sa mga customer kahit hindi nila magagalaw ang pagkababae niya. Kapag nasa kwarto na sila ng hotel, ay lalambingin muna ni Lupita ang lalaki at kapag nakakuha ito ng tiyempo, ay lalagyan niya ng pampatulog yung alak at ipapainom niya ito sa customer. Kapag nakatulog na ang lalaki, ay kukuha na siya ng pera sa wallet nito para lang may maiabot siyang malaking halaga sa kanyang inay at itay. At eeskapo na ang inosenteng dalaga. Alam ni Lupita na walang maglalakas ng loob na magreklamo dahil alam ng mga customer niya na 14 anyos lamang siya at minor de edad pa. Isang gabi ay may gwapong lalaki na nag-table kay Lupita. Mukhang mayaman, napakaporma at astigin ang dating ng lalaki. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng kakaibang gaan ng loob ang dalagita sa kanyang customer. "Hi miss, ang ganda mo naman. Ako nga pala si Aldred." Nakangiting wika ng binata. "Hi Pogi, ako naman si Lupita. Mag-isa ka lang?" Tugon ni Lupita. "Oo, ako lang." "Wow, what a name. Astig. Ang ganda mo pala lalo sa malapitan. Kanina pa kita pinapanood habang sumasayaw. Pero sabi nung manager, bawal ka palang i-take out. Sayang naman." Simpatikong wika ni Aldred, sabay inakbayan niya ang dalagita at sabay inihawi nito ang buhok ni Lupita at pasimpleng inamoy ang batok ng dalaga. "Teka, ang bilis mo naman. Tsaka, bakit mo ba inaamoy ang batok ko? May kiliti ako dyan." "Kung gusto mo, pwede naman. Pero, sekreto lang. Mauna kang lalabas mamaya. Antayin mong matapos yung set ko. Sa labas ng club natin pag-usapan. May isang set pa ako." Nakangiting wika ni Lupita. "Okay, pahalik nga sa batok kahit isa lang. Yan kasi ang paborito kong hinahalikan." Hirit naman ni Aldred. Sige na nga. Ikaw ha, ang naughty-naughty mo. Pasalamat ka, pogi ka. Pero mukhang pilyo ka." Kilig na sambit ni Lupita. Noong aktong lalapit na ang mga labi ng binata sa batok ng dalagita para halikan ito, ay biglang napatigil si Aldred at hindi na nito itinuloy ang balak niya at nagmadali itong nagpunta sa CR. Matapos nga ang set ni Lupita sa bar, gaya ng usapan, ay inantay na ni Aldred ang dalagita sa labas at matapos niyang iabot ang bayad kay Daria, ay agad na silang sumakay sa kotse ng binata. Kinabukasan ay inihatid ni Aldred sa bahay nila si Lupita. "Hoy, Lupita, sino yung naghatid sa'yo? Mukhang mamahalin yung kotse ah." Pag-uusisa ni Tatay Rosaldo. Itay, yung customer ko po kagabi." Naluluhang tugon ni Lupita. Bakit ka umiiyak dyan? Umaandar na naman yung kaartihan mo." "Aba, kung tutuusin nga ikaw ang swerte sa customer mo na yon kagabi." "Aba, bihirang-bihira ang ganong klaseng customer ah. Gwapo, bata, at halatang mayaman. Parang artista ang putik. Pasalamat ka at ikaw ang natipuhan ni Pogi. O, di libre ligaya na, may kwarta ka pa." Pang-iinsulto naman ni Daria.
Masama lang po ang pakiramdam ko, inay. Maikling tugon ni Lupita. Ay, malamang pinagod ka ng husto ni Pogi. Aba, kagabi, ang lagkit kong makatingin sa'yo eh. Parang kakainin ka ng buhay. Ganun talaga, Lupita, kapag bata-bata pa ang customer mo. Siyempre, kalakasan pa niya. Kaya niyan kahit 10. Palibhasa kasi, nasanay ka sa matatandang customer. Kaya dapat, lagi kang handa na mapasabak sa laban. Itigil mo yang pabebe mo dyan. Kairita. Wika ni Daria. Lumipas ang ilang araw at mayroong dumating na bisita sa bahay ni na Lupita. Ang gwapo at mayamang customer ni Lupita, si Aldred. Magandang umaga po. Ako po si Aldred. Dadalawin ko po sana si Lupita. Magalang na wika ng binata, sabay nakipagkamay ito kina Daria at Rosaldo. Ay, ikaw yung customer niya nung isang gabi, di ba? Halika, Pogi, pasok ka. Magiliw na wika ni Daria. Ito din ba yung naghatid kay Lupita nung isang araw? Bakit? Nanliligaw ka ba kay Lupita? Maangas na pag-uusisa ni Rosaldo. Ah, kayo po ba yung mga magulang ni Lupita? Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko po ang anak nyo. Diretsyong wika ni Aldred. Uy, Aldred, ba't ka nandito? Napadalaw ka ah. Anong meron? Inay, itay. Si Aldred po. Wika ni Lupita. Aldred? Iyan na ang tawag mo sa kanya? Close kayo? Hoy Lupita, umamin ka. Boyfriend mo ba tong tisoy na to, ha? Malakas na tanong ni Rosaldo. Hindi pa po ako boyfriend ni Lupita. Pero nandito po ako para magpaalam, para ligawan ang anak nyo. Pwede po ba, Nay Daria, Tay Rosaldo? Nakangiting tugon ni Aldred. Ay, ligaw? Oo, sinasagot ka na ni Lupita. Diyos ko, ang swerte ni Lupita sa'yo. Oo, kayo na ni Lupita. Agresibong wika ni Daria. Mayaman ka ba? Ilan ang kotse mo? Ilan ang bahay mo? Ano ang kaya mo? Pag-uusisa muli ni Rosaldo. Itay, sila po ang may-ari ng malaking pharmaceutical company sa bansa. Paliwanag naman ni Lupita. Ano yun? Cuticle? Peste. Kung ano man yan, mukhang pangmayaman. Basta mahirap bigkasin, pangmayaman yan. Sige, tuloy ka, Pogi. Pwede mo nang pakasalan si Lupita. Aligagang wika ni Rosaldo. Makalipas ang ilang minuto. May sasabihin kami, Lupita, Aldred. Seryosong wika ni Daria. Napag-usapan naming mag-asawa na total ay talagang gusto mo naman si Lupita at siguro naman ay alam mo na siya ang bumubuhay sa pamilya namin. Kung gusto mong ibahay na si Lupita ay napagpasyahan namin na bilhin mo na lang si Lupita sa amin. Kung magkakasundo tayo sa presyo ay sayong-sayo na si Lupita. Tusong wika ni Rosaldo. Habang walang humpay sa pag-iyak si Lupita dahil sa matinding sakit na nararamdaman niya sa oras na iyon, ay ganun naman kasaya ang mag-asawang Daria at Rosaldo dahil tila naaamoy na nila ang swerteng dala ng gwapo at mayamang binata na si Aldred. Sige po, magkano? Maiksi pero palaban na sagot ni Aldred. 5 milyon. Kaya? Panghahamon ni Daria.
Sige po, ihahanda ko na ang tseke. Sagot muli ni Aldred. Ano ka ba, Daria? Hindi. Gawin mong 7 milyon. Tsaka ayaw ko ng tseke. Gusto ko, cash. Kaliwaan tayo. Pag nabigay mo ng buo ang 7 milyon, iyong-iyo na si Lupita. Take it or leave it. Garapal na wika naman ni Rosaldo. Deal. Okay, sige. 7 milyon, cash. Mag-impake ka na, Lupita. Mamayang hapon po, handa na ang 7 milyon. Pero, mabuti pa ho ay mag-lunch muna tayo. Pupunta po muna kami sa bayan ni Lupita para mag-take out po ng pagkain. Ano po ang gusto nyo? Kahit ano pong gusto nyo, sabihin nyo lang. Sagot ko po kayo. Masayang wika ni Aldred. Aba, yan ang gusto ko. Madaling kausap. Ayos. Sige, gusto ko ng lechon manok. Yung buo ha. Tapos fried chicken. Mga 5 ganon. Sisig, yung may itlog. Tsaka wala na akong maisip. Tanungin mo na lang si Lupita. Alam niya kung anong gusto ko. Excited na tugon ni Rosaldo. Ako, gusto ko ng palabok. Yung isang bilao ha. Gusto ko din ng cake, tsaka ice cream. Yung may marshmallow. Di ko alam ang tawag doon. Basta yung masarap. Gusto ko din ng lengua. Alam mo yung ganun, Lupita? Yung parang binigay sa atin ni Maring Auring noong birthday niya. Yun, gusto ko yun. Tuwang-tuwang wika din ni Daria. Okay po, noted. Oh, tandaan mo lahat yon, Lupita. Wika ni Aldred, sabay kindat kay Lupita. Alam nyo, bagay na bagay kayo. Magkamukha nga kayo eh. Sambit ni Daria. Hindi lang po kami magkamukha. Magkadugo pa. Sarkastikong sagot ni Aldred. Ano yun? Anong sinabi mo? Mabilis na tanong ni Rosaldo. Ang sabi niya po, Itay, ay may ibibigay daw po siya sa inyo. May regalo po si Aldred sa inyo ni Inay. Dali na, Aldred. Kunin mo na sa kotse yung regalo mo kina Inay at Itay. Masayang wika ni Lupita. Mabilis na kinuha ni Aldred yung malaking box na regalo nito sa mag-asawa at agad niya itong iniabot sa kanila. Buksan niyo po agad pagkaalis namin ni Lupita. Surprise ko po yan para sa inyo. Nakangiting wika ni Aldred. Pinaghandaan mo talaga kami ha? Kung ganyan ka ng ganyan magkakasundo tayo at wala kang magiging problema sa amin. Nakangiting wika ni Rosaldo. Naku, mukhang mamahalin to. Ang laki. Balot pa lang, halatang pangmayaman na. Tumatalon sa tuwang sambit ni Daria. Sige po, Inay, Itay. Alis na po kami. Bibilhin po namin lahat ng bilin nyo. Wika ni Lupita. Buksan nyo po agad yan. Matutuwa po kayo sa regalo ko sa inyo. Sige po, alis na po kami. Wika ni Aldred. At umalis na nga sina Lupita at Aldred sa bahay at mabilis silang sumakay sa kotse ng binata. Makalipas ang ilang sandali, ay sumabog ang bahay ng mag-asawang Daria at Rosaldo at kasama sa mga sumabog ay ang katawan ng walang hiyang mag-asawa na halang ang mga kaluluwa. Dahil sa lakas ng pagsabog ay nagkapera-peraso na nga ng tuluyan si Nanay Daria at Tatay Rosaldo. Matapos nito ay agad na pinaharurot ni Aldred ang kanyang sasakyan habang nag-iiyakan silang magkapatid dahil sa wakas
ay nakaganti na sila sa lahat ng ginawa nilang pang-aalipusta sa buong pagkatao ng kawawang si Lupita. Ang totoo pala ay mayroong modus sina Daria at Rosaldo na manguha ng mga bata para ibenta sa mga kontak nilang sindikato. At isa sa mga naging biktima nila ay ang noon ay 4 na taong gulang pa lang na si Baby Rosario na kapatid ni Aldred. Nasa park noon si Baby Rosario kasama ang kanyang yaya para maglaro. At noong may makita si Baby Rosario na ice cream ay binilhan siya ng yaya niya. Habang panandali ang nalingat noon si yaya, pagtingin niya ay wala na ang alaga niyang si Rosario. Yun pala ay nasalisihan na siya ng mag-asawang kawatan na sina Daria at Rosaldo. Ngunit dahil nakita ng mag-asawa ang likas na ganda at puti ng batang si Rosario, ay naisip nila na wag na nila itong ibenta dahil mas malaki ang kikitain nila dito pag naging dalaga na siya, dahil mapapakinabangan nila para magkapera ang angking ganda ni Rosario. Mula noon ay iniuwi nila sa probinsya ang bata at tinawag na nilang Lupita ang walang kamuwang-muwang na si Rosario, dahil naisip nila na magandang screen name ito para makahatak ng customer kapag ibubugaw na nila ito pagdating ng tamang panahon. Subalit sa kabilang banda naman ay hindi tumigil sa paghahanap ang mayamang pamilya ni Rosario, also known as Lupita. Hanggang sa dumating ang araw na naisip at naramdaman ng kapatid nito na si Aldred na may posibilidad na baka ipinasok sa bar ang kanyang nawawalang kapatid sa oras na iyon. Ramdam ng pamilya nila na buhay pa si Rosario, ngunit hindi maganda ang kanyang kalagayan. Dahil dito ay matyagang ginalugad ni Aldred ang mga bar para magbakasakaling matagpuan niya ang kanyang kapatid. Halos lahat ng makasalamuhan niyang mga babae, kapag makahanap siya ng pagkakataon, ay tinitignan niya ang mga batok nila dahil ang kapatid niyang si Rosario ay mayroong pulang balat sa batok at sa baba ng balat ay mayroong magkatabing nunal naman. Noong makita ni Aldred si Lupita na nagsasayaw noon sa bar, ay nakaramdam ang binata ng kakaibang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Kaya naman, ginawa niya ang lahat para lang makalapit at makausap ang dalaga. Pagkakita ni Aldred sa pulang balat at 2 lunal sa batok ni Lupita, ay agad itong tumakbo sa CR dahil hindi nito napigilang maiyak dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang kapatid na matagal na nilang hinahanap, si Rosario. Sa gabing iyon, noong maisakay na niya sa kotse si Lupita, ay ipinakita ng binata ang mga larawan ng kanyang kapatid kay Lupita. Kilala mo ba ang bata sa picture? Wika noon ni Aldred kay Lupita. Teka, stalker ba kita? Ako yan eh. Paano ka nagkaroon ng mga picture ko? Tsaka bakit ang gaganda ng mga lugar na yan? Grabe ha, nag-effort ka pa na mag-edit? Piloso pong sagot noon ni Lupita. Yan, tignan mo yung balat at nunal ng bata sa batok. Ang cute diba? Kakaiba. Siya lang ang mayroon na eksaktong ganyan sa buong mundo, panigurado. Naluluhang sambit noon ni Aldred. Hoy, pinaglolo ko mo ba ako? Ako nga yan. Teka, bakit alam mo ang tungkol sa balat at mga nunal ko sa batok? Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Papatayin mo ba ako? May atraso ba si inay at itay sa'yo? Maawa ka sa akin. Mabuti akong tao. Wala akong kasalanan. Takot na wika noon ni Lupita. Kapatid ko ang batang yan. Rosario ang pangalan niya. Tignan mo yung family picture namin kasama siya. Yan ang pinakahuling picture namin noon bago siya nawala.
Umiiyak ng wika noon ni Aldred. Ibig sabihin, kapatid kita? Humahagulhol ng wika noon ni Lupita. Sabay niyakap na nito ng mahigpit ang kanyang kuya na halatang sabik na sabik sa pagmamahal ng pamilya ang inosenteng dalagita. At noon ay ikinuwento na ni Aldred ang buong pangyayari sa kapatid nitong si Rosario. Ngunit noong malaman naman ni Aldred ang napakapait na sinapit ni Rosario sa kamay ni Daria at Rosaldo, ay nabalot ng paghihinagpis ang kanyang buong pagkatao dahil hindi nito masikmura ang pagdurusa at paghihirap na dinanas ng kanyang walang kalaban-laban na kapatid. Kaya napagkasunduan ng magkapatid na ibalik naman sa mag-asawa ang lahat ng kasamaang ginawa nila. Ilang araw nila itong pinaghandaan hanggang sa dumating na nga ang araw upang ibigay nila ang malaking pasabog sa napakasamang mag-asawa na sina Daria at Rosaldo. Matapos nito ay muli nang nakapiling ni Rosario ang tunay niyang pamilya na puno ng kasiyahan at siksik at umaapaw sa pagmamahalan. Nakapag-aral na itong muli at kalaunan ay nakapagtapos sa kolehiyo bilang summa cum laude. Namasyal sa iba't ibang bansa ang mayamang pamilya at sinulit nila ang bawat sandali upang makabawi sa mga panahong nawala sa kanila dahil sa pagkawala noon ni Rosario. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like, at kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!